May nasabat na droga sa Pogo Hub sa Pasay na nauna ng nabisong may kalaswaan at torture chamber. Tinangkayang ipuslit matapos ipalaman sa pagkain. Nakatutok si Salima Refran. May kakaibang palaman ang fried chicken meal na pinadeliver sa niraid na Pogo sa Pasay noong Sabado ng gabi. Nakita ng mga otoridad ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may street value na 13,000 pesos. Ang delivery nakapangalan sa isang Chinese national na nananatili pa rin sa Pogo Hub matapos itong ipasara. Definitely, bumili muna yan tapos nilagyan nila ng palaman. Tinago nila yung akala nila lulusot na dahil hindi papansinin nga dahil akala nila pagkain. Inaresto ang Chinese national at nakitaan na rin siya ng mga paglabag sa kanyang pananatili sa bansa. Ang Pogo na nakarehistro sa kumpanyang SmartWeb Technology ay pinasara matapos matuklas ang merong prostitution den at torture chamber sa loob at nagpapatakbo umano ng iba't ibang scam. Mayroon talagang syndicated criminal activities na happening. Hindi talaga siya Pogo. It's more of a vice center. Kasabay niya, puro bisyo alak, sex toys, aquarium, rooms for that purpose. Kita mo talaga na it is meant to conduct illegal activities, immoral and illegal activities, and it's actually shocking that they were doing this on such a scale for the longest time. Matapos kanselahin noong Agosto ng Pasay LGU ang permit ng lahat ng 26 na Pogo sa lungsod, ang SmartWeb Technology ang isa sa mga naunang mag-apply at muling nabigyan ng permit. In-inspect po ito for gaming purposes at wala po nung mga nakitang mga KTV, restaurant. Nagulat lang ako na yun nga po, sinabi na meron ng KTV, meron ng restaurant, etc. etc. Sa ngayon, 8 lang daw ang legal na Pogo sa Pasay. Nasa proseso pa ng pagpaparehistro ang iba, habang ang ilan tuluyan ng nagsara. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.